Magandang hapon mga batang Maynila. Ako po si Mocha Uson at welcome po sa kauna-unahang Yormes Hour ng taong ito. Oo nga, no? Oo nga, no? First ulit kasi marami tayong activities plus the fact that nag-study tour kami sa Singapore. Singapore. O, i-update natin yung ating mga kababayan. But for the meantime, Mocha, sa ating mga minamahal kong batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at higit sa lahat, ang aking mga beloved senior citizen, mga lolo't lola ko. O, magandang araw po sa inyo. Live po kami. Ito pong Yormes Hour. It's an every Friday live streaming na programa ng inyong Manila Public Information Office. At lagi ko pong kasama tuwing Biyernes ay si Mocha Uson. This is on top of our regular from time to time. May kailangan i-update na talk to the people. At kung kayo po ay nanonood, maraming salamat po. Please stay tuned para lalo-lalo na yung ating mga PWD, solo parents, and so on and so forth. Marami po tayong update ngayong araw na ito. At saka yung mga napabalitang krimen sa mga primetime news. Nako, i-update po namin kayo na naganap dito sa Maynila. At nako, kahit saan pa sila nagtago sa buong Pilipinas, may update po kami sa inyo mamaya. At kung kayo po ay kasalukuyan nanonood, if I'm not asking too much, Mocha and I would like to ask you to please do share this broadcast sa ating mga kaibigan, kakilala at kamag-anak. At para na sa ganoon ay mas marami tayong mabigyan ng tamang impormasyon galing mismo sa pamahalang lungsod ng Maynila. So muli, magandang hapon. Happy Friday. Oh. Excited ka ba pagka Friday mo ka? Yes po, always. Talaga? Yes, because inaabangan po ng mga batang Maynila yung mga updates. At katulad nga po ngayon, na-announce nyo na po ito. Pero uulitin po natin dahil ang good news para sa ating mga lolo, lola, PWDs at solo parents ay ito na nga, almost $500 million Yes. ang na-release na pondo noong ngayong 2026 at ipapamahagi na po ito January 28 to 30. Ito yung isa sa mga bulk na responsibilidad or top priority with regard to expenditures for our people in the city of Manila. Maalala mo ka noong nakaraang taon, halos sa loob lamang ng 6 na buwan na humigit kumulang 700 paigit ang ating naipamahagi sa ating mga minamahal na lolo't lola, PWD, solo parents. Sa PWDs, dalawang uri yan. No? Una, yung hustong gulang. Yung pangalawa, yung minor de edad na PWDs. Pati sa mga estudyante natin sa PLM, UDM, teachers, police, and so on and so forth. No? But for now, the other day, I signed already the release of about almost 500, 476 if I'm not mistaken. Yes. Ayan, 476 million. Na ito naman, i-announce na natin mo kung saang lugar. Ito'y particular sa mga barangay official ito. Kasi ibinigay natin yung poder. Pinagkakatiwala natin sa mga barangay chairman, secretary, treasurer, yung pamamahagi bilang paggalang sa kanila at pagkilala sa kanilang otoridad sa kanyang barangay. So ito po ang lugar. Sa I have said mo ka, January 28
District 1 and 2. No? Ay magsisimula yan ng alas 7 ng umaga hanggang mananghali sa District 1. Yan po ay gagawin sa Rosario Almario Elementary School. Sa District 2, alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa Patricia Paraiso Sports Complex. Sa 29 mo ka. Sa 29 naman po, District 3 sa Barangay 288 Multipurpose Hall, 7 a.m. hanggang 12 ng tanghali. January 29 pa rin po, District 4 naman mula 1 p.m. to 5 p.m. sa Dr. Alejandro Albert Elementary School Activity Area 1. Sa District 5, District 5, January 30, 7 a.m. hanggang 12 ng tanghali sa Dakota Covered Court. At District 6 naman mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. sa Santa Ana Elementary School Covered Court. yan. Maraming salamat sa ating STO ha. Nagagamit natin ang mga paaralan during free time para maging epesyente at mapalapit yung distribution ng ating mga allowance para sa mga lolo't lola ko sa kanya-kanyang mga barangay official. Dati kasi pumupunta pa sila rito, tapos kukunin, babiyahe. Tayo na baligtad na. Yung gobyerno na ang pumunta sa malapit sa kanilang lugar. So sa mga barangay official, antabayanan nyo yan. At yan ay para sa ating mga tagalungsod ng Maynila. At I'll just make mention, special mention lang sa ating mga taxpayer of the City of Manila. Ito ay unang linggo, unang buwan na mga marami pang buwan at linggo na mga tustusin natin para sa ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. And as we have promised, we will try to update the current obligation for the 2026, for year 2026. At the same manner mo ka, patuloy natin lilingunin yung obligasyon ng nagdaan. Unti-unti, kakahuyin natin yun sa tulong ng mga taxpayer at makaka-recover din tayo someday somehow. Ang dream natin with regard to fiscal situation hopefully, sana cross finger, in 3 years time, maging balanced budget na tayo. Ibig sabihin, wala na tayong PYO, updated na tayo sa lahat. But for the meantime, maraming salamat sa mga taxpayer. Now, speaking of that, bukas, i-announce ko lang, magre-resume na rin yung kaagapay program natin. Sinimulan na natin yan noong nakaraang taon. Itong kaagapay program, yung mga tao sumusulat sa atin. Yan po'y binabasa po namin, yung mga sulat ninyo. Whether pa tuition fee, transplant, operation, burial, at saka lalong-lalo na medical na pangangailangang pinansyal. Dumarating sa amin dito yan at sa tulong mo katulad mo, Mocha, dinideliver natin yan sa kani-kaniyang mga bahay-bahay. Do sa ayos sa address at numero na ibinigay ng mga sumulat sa akin. Awa naman ng Diyos, halos naubos na natin yung buong December, pero meron pa tayong isang batch ng December. Pero lahat na sumulat ng July, August, September, October, November, December, wala na, nalabas na natin lahat yun. And some portion of December. Yun yung sulat na dinadala nila rito sa City Hall at hindi na natin sila pinababalik. Pag nakaluwag-luwag tayo sa pananalapi, tinutugunan natin yun at katulong ang ating mga halal ng bayan at katulad ni Mocha na may malasakit sa kanyang distrito, bagamat siya ordinaryong mamamayan, ay inaatasan ko siya na kung po pwede, tulungan tayo sa lalong madaling panahon na maibigay sa kanya-kanyang sumulat. Now, but tomorrow also, in line with the Kaagapay program, ito naman Mocha, through our Kaagapay, inaalam naman natin, yung mga hindi nakasulat sa atin, inaalam naman natin kung sino may mga sakit sa kanya-kanyang pamayanan. At lingguhan or every 2 weeks, imbes na sila ay hanapin ang gobyerno, ang ginawa ng gobyerno ngayon, ng pamahalang lungsod, sila mismo ay puntahan sa kanilang komunidad.
at naka-experience ka nga niyan, Mocha, di ba yung kinakausap natin yung mga pasyente. Bukas magre-resume tayo sa Zona 2, District 1. Kaya po kung kayo nanonood ngayon, halimbawa, kayo'y may mga pangangailangang pinansyal na lalong-lalo na sakit, or even tuition fee and all other things. Yung Kaagapay program po, immediate po yan. So kayo na po ang hinanap ng gobyerno. Hindi na kayo ang naganap sa gobyerno. So bukas doon tayo sa Almario Elementary School. So antabayanan ko po kayo sa mga kababayan natin nangangailangan. Ang pamahalaan po mismo ang papapasa. So I'll see you tomorrow. At of course, yung aking mga minamahal, Lola, PWDs. Na-announce ko na kung ilang buwan yung ibibigay natin. Masaya ako para sa kanila. Good luck po at maraming salamat in advance sa ating mga barangay official. At Yorme, ito, good news pa rin po dahil nga sa napabayaang responsibilidad ng nakarang administrasyon ay 2 quarters ang hindi pa naibibigay. 6 na quarters. 6 na quarters. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. 6 na quarters yun. Wow. Mocha. Alam mo, in line with our dreams and aspiration for the people of Manila, before I became mayor, 2019, ang nakukuha lang ng PLM is 250 million. When I became mayor, pinakiusapan ko na ang konseho at saka ang budget at city treasurer na kung pwede taasan, i-increment. Umabot yun halos, if I'm not mistaken, 320 million a year. Mangyari ba? Siyempre, Mocha, ako'y nawala, 3 taon. Ito'y bumaba ng 220 million. Pang panahon, no? Bukod doon sa pagbaba ng financial assistance or subsidy ng city government para sa mag-aaral ng PLM, hindi pa naibigay sa kanila ang 1 taon at 6 na buwan. So, 6 na quarter. Kung maalala mo nandito ka rin noon, immediately when I assume July, I think on that quarter alone, nagpahanap talaga ako ng pera na kung po pwedeng mabawasan man lamang yung obligasyon ng city government sa mga mag-aaral natin sa PLM, including their allowance. Fortunately, through the effort of our fellow workers in government, through Paul Vega, our city treasurer, nakahanap tayo ng pera na ibigay natin yung 1 quarter na tumutugon sa 2nd quarter ng taong 2025. Mangyari ba? Siyempre, talagang gipit na gipit tayo. Pero in line with our MBN, Minimum Basic Needs Program, housing, education, healthcare, and jobs, doon tayo mamumuna. Mangyari ba na itong Enero, nakaluwag-luwag tayo sa tulong ng taxpayer, particularly yung dating perang ino-offset natin sa garbage fee, no? Sa ating mga negosyante. Dati-rati kasi Mocha, ang gastos natin is 1.350 billion pesos para hakutin ang basura ng Maynila. Ang kinikita lang ng lungsod ay 110 million pesos. For the past more than a decade, 13 years, minabuti ko na pagpasyahan na kailangan, sabi nga natin sa leadership, sometimes you have to bite the bullet. At nakiusap ako sa ating mga mamamayan na tulungan tayo makarecover. Dahil ang basura naman ay shared responsibility. Kaya nakisuyo tayo. Tumaas talaga ang koleksyon o bayarin sa garbage fee na hindi natin ikinukubli. Kaya inihingi natin ng pangunawa ng ating mga taxpayer sa businesses. But then again, ito na po ang epekto ng inyong pangunawa
at tulong sa siyudad ng Maynila. Kasi sabi ko po sa inyo, ay gagastusin ko naman episyente yung mga perang ipinagkatiwala ninyo sa pamahalang lungsod. Today, again, on top of the senior citizen, PWD, solo parents, and yung dalawang quarter. So, mababawasan na natin yung dating obligasyon na 6. So, sinupresa natin yung PLM kanina. Kasi kagabi lang natapos yun. So, 58 million something. So, parang lumalabas mga 117 million. Yun po ay pera ninyo, mga taxpayer, na ibigay para sa edukasyon ng pamantasang lungsod ng Maynila. Bakit very important to release it now? Ipakolekta pa lang tayo sa ating mga buwis. Because, Mocha, galing sa akin si President and Chairman ng PLM 2 weeks ago. Kung ang Maynila muntik na mabankrupt ng 2025, yung PLM naman, mababankrupt na rin by March. Kasi yung obligasyon ng syudad sa kanila, hindi tinupad, hindi na ibigay for so long. So, in fairness naman sa liderato ng PLM and the Board of Regents, ginamit nila yung kanilang mga reserve savings. Kaya lamang, yung perang nasa kanila, tatakbo na lamang hanggang Marso ngayong taon na ito. Kaya hindi ako mapagkatulog, nakasalalay sa magiging prioridad natin at desisyon natin yung kinabukasan ng mga mag-aaral ng pamantasang lungsod ng Maynila. Hinahabol po tayo ng anino ng nakaraan. That's a reality of it. Mangyari ba kagabi, kasi binigyan ko ng direktiba si Paul, sabi ko, Paul, kailangan na natin talagang tulungan yung PLM, no matter what. I-prioritize yun na. Kagabi, pinakita sa akin ni Paul, nakagawa ng paraan. So, dalawa yun, dalawang quarter. 170. Kanina pinadala natin sa buong Board of Regents, sinaprice natin sila. Hindi nila akalain ano yung bakit ako pumasya. Just wanted to show our wholehearted interest of supporting the educational institution, particularly itong mga taga-PLM. Kasi mga taga-PLM ay mga mabubuting mag-aaral. Matatalino. At hindi sinasayang yung pagkakataong ibinigay sa kanila ng mga taxpayer ng Maynila. So, nakaabante, usap, nakahinga today ang PLM. Thanks to the taxpayers of the city of Manila. Now, mangyari ba? Siyempre, tatakbo Enero, Pebrero, Marso. Pumanatag kayo na kung maalala mo, yung New Year, noong December 31, nag-year-end report ako at sinabi ko doon yung direction natin for 2026. At isa sa direksyon ay sinabi ko na anuman ang magiging obligasyon natin sa kasalukuyan, pipilitin natin maging takda at matupad sa takdang oras. Tamang oras. At the same manner, yung lumang obligasyon, kakarapin pa rin natin. So rest assured to the students of PLM, shout out sa inyo, mga estudyante ng PLM, to the Board of Regents, to the teachers, deans, professors, and non-teaching personnel. Your city government will continue to support hanggang makarecover ang PLM also ng kanilang fiscal challenges. So come this first quarter, we will make sure that updated ang city government to your financial needs. Dahil ibinaba mo ito naman tinaas na natin.
ibabalik ko sa dating peg. Itataas natin ulit yung tulong natin sa PLM, katulad na ng nagawa na natin dati. Dahan-dahan, i-recover natin. I-update, babayaran yung luma, tapos itataas. O kasi kailangan niyan kasi tumataas talaga yan. Sasabihin ko ang dahilan, para lang maliwanag. So, bakit kailangan taasan ang taasan? Kung taon-taon, hanggat maaari, kahit a few millions, wag lang mag-stagnate. Kaya nga hindi dapat bawasan yung pondo ng edukasyon. Kasi tumataas din ang sweldo ng mga teacher, mga bilihin, kuryente, and so on. The OPEX o PLM. Kaya hindi pwede mag-stagnate. Pero that is water under the bridge. We are facing these challenges, and I hope to the people of Manila, to the taxpayer, please continue to support us, and we'll make sure that every single cent of your taxes will go to and benefit the people of Manila. Happy ako para sa inyo. Shout out mga PLM, mga top notchers lagi. Tapos may good news pa ako sa inyo in the coming weeks. Parang nabalitaan ko na rin yan. Oh, Exciting. Excited din ako. At ito nga po, Yorme, patuloy po ang pagtulong natin, lalo na sa mga kabataan. Meron na naman po tayong ipadadalang 4 na mga bata sa India upang maoperahan po sa lalong madaling panahon at umabot sa 6.976 milyong pesos ang tulong na ipamibigay sa kanila sa pamamagitan ng Kaagapay program. Yes, ito naman yung isang portion ng Kaagapay program kung saan yung mga batang ooperahan, transplant, and so on and so forth. Whether sa private, sa public, national government hospital, or abroad. As long as mabuhay man lamang kayo, bigyan kayo ng second chance, hope that, yung kanilang mga mahal na mga anak, papigyan ng pagkakataon ng patas na laban. Alam mo, maging mahirap mo, lalo na kung ikaw ay may sakit. Mano pa yung sakit mo, rare. Kaya yung ibang magulang nawawalan na ng pag-asa. But pumanatag kayo, mga nanay, tatay, mga lolo't lola, ang inyong mga anak, kung sakasakali, hanggat kaya po namin, kahit tayo gipit sa pera, hanggat kaya natin, tutulungan natin, sapagkat naniniwala ko yung pera darating, mawawala. Pero yung buhay at oras, na pagkakataong matulungan sila at mailigtas sa lalong madaling panahon ay napakahalaga. Pag na-miss ko yun, o na-miss natin yun, hindi na natin maibabalik yun. But I'm happy sa mga biliariatricia, sa puso. Meron pa tayo isang bata, taga Sampaloc to eh. I think mamimit ko yun soon. Pero nakita natin yun sa basketball court, sa kila Jeff Pabiana, sa District 4, nung naggawa tayo ng Kaagapay. Lumapit lang, nagbaka sakali lang yung nanay. 3 years na siya nag-iikot. 2 years na siya nag-iikot para makalikom ng 2.5 million pesos para sa implant ng hearing aid, parang hearing materials, no? Sa tenga. Awa ng Diyos, salamat sa Diyos. Successful yung operation. Recovering yung batang 3 years old. I'm happy for that parent, to that mother, na ipinagbaka sakali lang niyang makausap ako. Nataon naman na may kakayanan tayo. At that time, yan ay salapi ng taong bayan. Ginamit naman natin para mabuhay ang isang bata. Nakapagtuktong po kayo ng buhay ng isang bata. The same thing, those kids who got operated, ang successful ang operation ng transplant sa liver sa India. Kasi puro India yun. Ang nag-average siya 1.7 million, 2 million. Kung mahirap ka, delikado mo ka. Kaya talagang pipilitin natin, akapin, papabain natin yung ating kamay at maabot ang kaya nating abutin. So, good luck po
At ang susunod yung kakailanganin si Jesus na. Magdasal na lamang po kayo maging matagumpay ang operasyon. At ang biyahe ninyo sa India ay maging ligtas. At ito nga po, Yorme, nagpaabot ng financial assistance sa mga nasunugan sa Bacood, Santa Mesa. 172 po ang pamilyang naapektuhan at nabigyan po sila ng 15,000 pesos sa bawat pamilya po at namigitin po ng food boxes at tulong mula po sa Manila Department of Social Welfare at Department of Social Welfare and Development. Itong sila J. De La Puente, meron pa tayong binibigay dyan, mga kaldero o what you call kitchen setup. Kasi pagka nasusunugan mo ka pati pantit bra, ubos eh. At least yan. Yan, yung pagkain, yung kitchenware, may sanitary, ano pa yan, at tapos yung cash assistance. So thank you very much to the MDSW, Manila Department of Social Welfare. Ito po yung lokal na pinatatakbo ng inyong pamahalang lungsod na laging nauuna sa mga aberya. Maraming salamat sa kay Director J. De La Puente at 10 ng kanyang mga kasamahan sa MDSW. Ito po, good news po, Yorme, para sa mga senior citizens at mga pet lovers, katulad po natin. Abang-abang ito. Excited ako, Mocha, para sa inyo. Para sa atin. Ang istorya niya, Mocha, may pera galing sa nasyonal na sa atin na. Kaya lamang talagang naawa ako doon sa mga taga-Pandacan. Kasi parang may groundbreaking doon. Pero wala naman pala talagang proyekto. Wala. But anyway, mangyari ba, last year, sabi ko, ay pinailawan natin yung Skyway, di ba? Nakakaawa yung mga taga-Pandacan kasi ang alikabok. Nagkausap kami ni Chairman Artes. Sabi ko, pare, kawawa naman yung mga taga-Pandacan. Araw-araw nila yung alikabok. Why don't we create open green space? Sabi niya, sige, kung ano yung plano mo. In fairness naman kay Chairman Artes, mo ako ng plano. Prioritize ko yung ating mga lolo't lola, senior citizen. Magkaroon sila ng park dedicated for them. At the same time, first in the country, local government unit na gumawa ng pet park para sa mga aso, pusa, at iba pang hayop, alagaan ng mga tao. Tapos sabi sa akin ni Chairman, sige, soli mo sa akin yung pera ng nasyonal, dodoblein ko. Ginawa naman ni Chairman. Tapos after yan, a few months, eto na tayo. Groundbreaking tayo. So, pipilitin po matapos ng city government at MMDA na ito bago mag-araw ng Maynila. In the next 6 months, pipilitin matapos yung Senior Citizen Park and Pet Park sa Pandacan. Thank you very much sa MMDA family, especially si Chairman Attorney Artes. So, thank you very much. At Yorme, pakikwento naman po sa amin yung natutunan sa inyong official trip to Singapore. Napanood po namin sa Facebook, mayroong mga farming sa bubungan? Sa ano I mean sa on top of Roof buildings? deck. Yung roof deck. Actually, kasama natin dyan yung nakipag-ugnayan tayo sa national government, yung DA, particular yung Bureau of Plants and Industry na naka-destiny or yung main office nila dito sa Manila. Kasama natin dyan sila Glenn, yung director, at yung BPI 3 team, Bureau of Plants and Industry. Kasi gusto kong aralin why Singapore, as a highly urbanized like the city of Manila, is producing their own food and how. So, kaya through DA, BPI, mga educational institution and government of Singapore and the private sector, punta tayo lakbay aral. At pati dyan, kasi yung housing natin dyan natin kinopya. Yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Yan rin natin yung kinopya. Ito naman, Mocha,
iniisip ko in the future. Paano matututunan ng mga taga Maynila yung food security or you produce your own food, at anong mga technology available na. Salamat sa kanila. Ito, robotic. Ito naman, Mocha, ang ganda ng idea eh. The educational institution adapting to this program also, thus the private sector supporting the program, and companies are producing the food. So, maraming salamat sa liderato ng Republic Polytechnic University Singapore at saka sa NUS at saka sa IDE. Kita mo yan mo ka? Sa school yan. School lang po ito. Yes. School yan. Saka isa pang natutunan ko dyan mo ka, yung Polytechnic school nila addresses the demand ng businesses with regard to human resources. Ibig tinuturo nila yung kailangan ng mga negosyante. Kaya pagka-graduate nila, may trabaho kaagad ang mga Singaporean bata. So ito naman yan, mga technology. Grabe mo. Masyasyak ka dyan. Ang layo-layo na nila. This is their plan for 2050. Ganon sila kalayo. So, maybe someday, somehow, through our UDM, Universidad de Manila, and yan, kinain ko yung mismo tinanim kanina. Walang hugas-hugas yan. Kamatis po ito. Kamatis, Lettuce. dahon, saka may isa pang gulay na parang masim-masim. Yan. Ang tamis lahat. Kinuha nila yan, tapos tinira na namin. Inuna ko lang sila. Ano tinira nila? Tinira ko na rin. Sarap. Imagine mo yun. Yan, dyan kinuha yun. Kinain namin. So, hopefully, sa mga batang Maynila, I'm excited for you. Lalo na sa mga school-based. Gamit natin sa pag-aaral, tutunan natin teknolohiya, then, pag-aralan natin paano tayo mag-produce ng sarili natin pagkain. So that the next generation, it may not be our generation Mocha, will have a playbook na maiiwan natin sa kanila. Na maaaring magamit nila kalao. Robot na yung nagtatanim. Ayan, lahat yan. AI, robot, so on and so on. Pero lahat yan natural. Tubig-tubig lang yan. Organic. Yes. Galing, no? Exciting. Excited ako sa inyo. Sulit yung ating 3 araw. Galing. Ayan naman yung Sa roof deck po. Oo. Greenhouse naman yan. Baka pwedeng maglagay ng ganyan sa mga natin, housing, sabi ng Schools and so on and so forth. May awa ang Diyos. Basta importante, by principle, alam natin, yung cost, alam natin, at saka hindi siya rocket science. Simple lang. Simple lang. Ayan, speaking of plants, meron po tayong tinatawag itong 100,000 bamboo plant project kung saan maglalagay po ng mga bamboo plants sa iba't ibang pangunahing kalsada ng lungsod. Yes, Mocha. Part of the Singapore travel natin is the open green space, which you've been hearing me since July 1. And napansin ko itong Roas Boulevard. Naging dormitory na talaga. Tirahan na ng mga dayo. Pagkagabi, yung mga nasa ibang bayan, sa ating pumupunta dyan, umiga. Yung minsan nakita ko, Cuatro Cantos, o Bilog, Ginebra San Miguel Gin, kakalat doon. So, sabi ko, hindi na matitigil to. Mauubos ang pera ng taxpayer dito. Kakalinis, linis, dumi. So, sabi ko, let's put an end to it. Then, having learned what the Chinese government did with Yangtze River problem, they planted the bamboo sa gilid-gilid ng Yangtze, isa sa biggest river in the world, Yangtze River. Adapting to that, to that context, no, na malakas sumipsip ng tubig ang
mga kawayan. So while we are studying in Singapore, sabi ko, magawa nga tayo 100 square meter. Tingnan natin sa Roas Boulevard. Gusto ko masinsin para safety sa mga driver, lalong-lalo na yung mga delivery ng motor. Diba, pag nagtatraverse sila sa Roas Boulevard, highway yun, supposed to be. Tapos bigla may tatawid, tatalo sa plant box. O, may barrier ka na, may green space ka na, tapos it may help. It will not solve, but it may help cushion the flooding. Kasi malakas nga siyang humigop ng. So, na-perfect na natin. Ayan. 100 square meter yan eh. Isang area sa Roas Boulevard. So, with that, nung kalunisan, we declare na natin na isa sa policy ng city is to put bamboo all over the city. And we start with 100,000 bamboos. Ngayon, ginagawa na yung plano kasi alam na natin yung volume and we're gonna open it. Saka yung shade, napansin mo. Maliwalas talaga eh. Presko. O, tapos, safe yung driver, motorman o kotse o truck sa Roas Boulevard na hindi siya kakabahan kung hindi intersection. Na wala makakatawid eh. Pangalawa, yung mga basura. Tinatapon na lang. Hindi natatagos. Pangatlo, yung mga vagrants na ginagawang dormitory ang Roas Boulevard at sunog dito, sunog doon, nakaw ng kable rito, nakaw ng kable doon. Pangapat, the businesses along Roas Boulevard will have a better view and clean air. So yung carbon ng Roas Boulevard tatama sa bamboo at yung bamboo will produce fresh air towards the community. Particularly, itong business natin sa Roas Boulevard. So from there, we'll go around the city. At dahil dito, tutulungan din tayo ng Bureau of Plants. Magdo-donate sila ng pump. Yan na po. Abangan nyo po yan. And at the same manner, para rin tayo nag-invest sa ating mga delegado na darating sa Pilipinas for ASEAN this year. So, marami tayo na-solve, naturally. Tapos, at least magiging maliwala sa Maynila sa ating mga delegado na darating dito, mga Agosto or September. Kasi ang Pilipinas po ay host ng ASEAN Summit this year. Yan po. At Yorme, another good news. Para naman po sa mga empleyado natin dito sa pamahalaang lungsod ng Maynila dahil po nagkaroon ng BOA signing kasama ang informatics para sa 50% discount sa mga kawani ng pamahalaan at dependents nito para sa kanilang tuition fee. 50% discount po. Yes. Sa informatics. Yung informatics, partner ko na yan nung konsyal pa ako. Nagbibigay din sa akin ng scholarship yan. Kasi nung konsyal ako, nagtatag ako ng ISCOM or Isko Moreno Computer Learning Center. Tapos na naging vice mayor ako, lumawak na, buong Maynila na. Ngayon, binabalik natin yung relasyon with informatics, private sectors and government para makabawas-bawas sa gastusin ng mga magulang, empleyado ng lungsod at ang kanilang dependents sa pagbabayad sa tuition fee sa private school. In this case, informatics. So thank you very much sa informatics family. Alright. So commercial naman po muna tayo. Ang isa sa mga inaabangan dito po sa ating programa mula kay Councilor Lou Veloso. Panoorin po natin ito. Pasok! Ay! Good evening mga katoto, katota, mga katuting. Meron ba tayong news na kaabang-abang? Si Atungang. Naku, tumakas na yun. Hindi mo naman nalaman kung saan yung nagpunta. Pasok ka, pasok, pasok. Ay! Salamat to, Lolo. O, Lolo.
Ano ho ba ang balita ngayon? Milyon. Diyos me, Milyon. Di kagawad Jaime. Bakit mo naman nasabi yan? Saan galing? mali ho kayo ng interpretasyon. Ah, galing sa alokasyon ng barangay ba? Naku, kayo ho ang nagsabi, hindi ako. Niloko. Aba, hindi kita niloloko, Anton. Ang dinig ko lang, ang sabi ni Kagawad Jaime, na gusto din daw na magkaroon ng mga barangay, kagawad, na magkaroon ng ganung kalaking budget para may magawa sila sa kanilang proyekto. Ay naku, Lolo. Ang layo naman ang dinig nyo sa katotohanan. Sabunutan! Hinahamon mo ba ako ng sabunutan, Anton? Ha? Naku, Lolo. Hindi ho ako bakla. Hindi ho ako bakla. Macho-macho ho ako. Niloloko? Andiyan ka na naman, Anton, ha? Sinabi ko na sa iyo, hindi kita niloloko. Nge! Bingi? Hoy, hindi ako bingi, ha? Sumusobra ka na. Asan ba yung itak ko rito? Hoy! Bumalik ka rito! Baklang Anton! Oo. Thank you, Counselor Lou Veloso. So, the lesson learned is you must have the right information para walang magkalituan. Yun naman pala. Oo, yun ang aral sa atin ni Counselor Lou Veloso. Thank you very much, ha. I keep it coming. Kasi at least nakakapagpahinga kami ni Mocha. Anton, niloko. Di ba ganun yung mali-mali? Kaya ingat sa chismis. Kasi pag mali ang impormasyon, away ang magiging solusyon. Hindi maganda yun. Correct. Kaya kalma lang. Steady lang kayo Steady game. lang sa game. Yeah, 2 joints. Okay, nako. Let's continue, Mocha. Opo. Yorme, binisita nga po kayo ng ambassador ng Israel, si Ambassador Dana Kursh. Yeah. Yun na nga. Nagulat siya na yun nakita niya sa Singapore. Kasi ang isa sa pinakamagaling, no? Alam mo yung Israel, ang daming magaling na na-invento yan. Yes. Warfare, technology, and so on and so forth. No? Pero, huwag mong kakalimutan mo at kayo, mga nanonood, siyasatin niyo po ito. Isa sa number one threat to national security is food insecurity. Number 1 yan. Across sa buong mundo. Whether katulad natin Pilipinas, o developing country, or developed country. Basta nakalagay yan sa listahan. Number 1 threat to national security is food insecurity. And ang Israel ay disyerto. Pero in the 70s, they invented something to produce food through agriculture sa mga disyerto sa Israel. At naging matagumpay ito. Eh nakita niya yung ginawa natin sa Singapore. So she was asking. In fact, yesterday, I have spoke with one of the Israeli companies. Kahapon nag-meeting tayo sa food security, technology, and clean energy. Yesterday, we had a meeting. Ayan, ipinakilala naman sa akin nung nagtatrabaho doon na nataon naman kaklase ko, si Lot Umlas, na taga-Tondo. So, we met them, we met the ambassador, we met the company. Ngayon, may pinapaaral ako sa kanila, wala pang TOSCAS. Sabi ko, aralin ninyo. You have the support of the city, pero wala mo nang singilan sa pag-aaral ninyo, which they were going to do. At later on, we'll see, and we'll present it to the people of Manila. So, thank you very much, Your Excellency, Dana Kursh.
Maraming salamat po. Ito po, Yorme, police report na po tayo. Dahil po, Ito na. ito na nga po, ang inyong prioridad ay bawasan ng kriminalidad dito sa ating lungsod At bigyan ng solusyon. at bigyan ng solusyon at hustisya ang mga Yes. krimen na nagawa. Ah, Naaresto na po ng Manila Police District ang top 4 most wanted person sa kasong rape noong January 18 sa Calamba, Laguna. Kasi ito yata noong November 14, 2025, ni-release ni Judge Maria, no? Yung Maria Lorenzana E. Barrias Sana ng RTC NCR Branch 38 Manila. Yung warrant. Itong ating mga Manila Police District, ayun, hinagilap sila. As we have promised the people of Manila. And those people who will come in and out of the city. Sinabi po namin sa mga tulisan, kriminal, or tolonges, don't do it in Manila because it's not worth it. Pagbago kayo, kung gusto niyo magbago. Pero wag niyong gagawin sa Manila. Kasi, halimbawa, natakbuhan tayo. Kunwari, napalinlangan niya yung mga apprehending officer while committing the crime. Or nalusutan tayo, nakatakas sila. Naging successful yung krimen na ginawa nila. Yun na yung huling ligaya ng araw nila. Kasi we will go after them. Kasi yun ang commitment natin sa tao. At yun din ang direktiba natin sa Manila Police District. We go after them. We spend money to go after them. I really don't care. Because we need to bring them to justice. And it is our obligation to bring justice to the family or victims. Kaya naman itinatangos ko ng ilong, ikinapupuri ko yung ating men and women, uniform personnel. Kahit sa bundok ng tralala, nagtatago itong mga kriminal na ginawa sa Maynila. At kahit kaano pa katagal, in fact, marami dito, taon na. Meron nga tayo rito, naalala mo, 25 years. Di ba? Kung nung nahukay natin yung mga papel, nadali sila. So, congratulations na yan. Ito na ba yun? Ilabas mo nga rito. Opo, ang pangalan po Ito, Jom. ay Hernandez. Ito si... Yan, sige. Melesio Punzalan Bugayong III, ang top 4 most wanted person sa kasong rape. Ito na po. Sa biktima na pamilya ni Melencio Punsalan. Nahuli po ito sa Calamba, Laguna. Doon po siya nagtago. And we would like to present it to you, to the people who are watching, and particularly to the family of the victim. I hope in our own little way, as your city government, we can bring justice for you. And also to Judge Maria Lorenza, na hindi gawing katatawanan yung mga opisina ng ating mga husgado. Akala ng mga ito, pwede nilang paliwalain yung ating mga husgado dito sa Maynila. Hindi po. So, congratulations. See you later. Cut kayo. Sige, dalhin nyo na yan. Ito naman. Kanina, top 4. Ito po, top 3 at top 4 most wanted person sa kasong murder naman po. Yes. Kanina, rape. Ngayon, Pagpatay. sabi nga namin, murder. Opo. Murder yan. Sige. Nahuli po si Mark John Zapata, 24 years old, sa Camarin Street, Caloocan City, noong January 22. Top 3 most wanted person, district level sa salang murder. Habang si Paulo Miguel de la Cruz, 20 years old, ay nahuli sa Karuhatan, Valenzuela City ng 5:40 p.m. noong January 22. Dalawang suspect na ito ay sangkot sa nangyaring murder noong October 20, 2023 sa Tondo, Manila, kung saan namatay ang kanilang biktima na isang criminology student matapos itong paghahampasin ng hollow block sa mukha. As you all know, hindi na po ako mayor ng 2023, but then again, trying to be true to our commitment to the people of Manila.
will go after. Pakita mo. Pasok mo dito. Dali mo to dito. Alis. Sure. Ayan. O, doon sa pamilya ng biktima ng criminology student na biktima nitong mga to. Ito na po yung mga suspect. Ulitin natin, Mark Jan Zapata at Miguel de la Cruz. Sa Caloocan niya to na disgrasya. No? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Good. Keep it up. Yan po sa pamilya. Ito na po yung mga suspect. At sa ating husgado na sila magpaliwanag. And I'm really proud na mataas ang tolerance level ng ating mga Manila Police District. Bagamat, yung mga kaso nitong mga kriminal na to mabibigat. Kung kinati-kati ang daliri ng mga Manila Police District, may kalalagyan itong mga to. Pero as I have said, we have to practice due process. We respect human rights. Unless yung mga suspect gusto na nilang ma-meet si kamatayan. That's another story. Because ang direktiba ko po dyan sa mga pulis, kung kayo ay malalagay na sa alanganin ng inyong buhay, kinikilala din ng batas at pinoproteksyonan din ng batas ang karapatan ng pulis na habang pinapatupad niya ang kanyang tungkulin sa taong bayan, na pangalagaan ang kanyang sarili at idepensa. Kaya kung yung mga kriminal, halimbawa, gusto na nilang ma-meet si kamatayan, pagbibigyan po naman kayo ng ating Manila Police District. But I'm happy and proud of the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District in as much as they can, hinuhuling buhay. At hindi para kami ang humusga sa kanila at hayaan namin ang husgado ang magsabi kung sila ay may sala o wala. But for the meantime, I'm proud of the Manila Police District. Sige, I'll see you later. Sige, tabi nyo na yan. Ito yung mga napapanood nyo sa TV Patrol at saka GMA7. Yan, yung mga yan. Mga sa news article. Ito naman, bagong-bago. Fresh na fresh. Patay na po yung isa. Sige, sad to say. Halika rito, Polok, halika yun. Aga. Ito. Pare anak mo? Yes, sir. Puta, mana sa'yo. Ang galing. Pakita mo nga. Ito. Itong matangkad, si Aga. Under siya, dito kay Lamabolo. Itong matanda, antigong pulis natin ito. Ibig sabihin, true-blooded. Manila Police District. Ang anak niya, Lespo. Papakita ko lang yung video. Meron ba kayong video? Pakita mo nga. Ito yung napabalita. Ito po yan sa Tondo to. Sa Tondo. Ayan yung mga suspect. Nakipagbarila. Boom! Tingnan po ninyo. Buhay naman. Ayan po si Aga. Okay. Dalawa po yung suspect. Barilan to. May binaril itong mga lokon to. This happened, kaya ko po ito special na inire-report sa inyo. This happened in the middle of the night. Early morning, madaling araw. In the old days, di ba, Lespo, log to na yan pagka medyo, tapos pagka pa magkakalsada, 5-5 ang tulongge sa kalsada, katulad ng dalawa na yan. Mano ba, itong si Aga, yung Police Manila natin, nagpapatrolya. Umuwi saglit sa bahay, nakarinig ng putukan, rumisponde kagad. Alam mo, kung wala kang, kung may daga ka sa dibdib, at tapos medyo madaling araw naman, wala naman nakakakita, nakarinig ka ng putok, lespo ka, tapos pata ka pa, siyempre gagawin mo, sa'yo na chinelas ko. Kumbaga, kukublihan. But if you go back to the video, tingnan po ninyo. Salamat sa barangay, kaya mga barangay, laking bagay ng mga ninyo. If you go back to the video, dalawa po yung suspect. May pinatay po yan, nagkaputukan na before that. Pakikipagbarilan ito. Itong solong police, hindi niya binaliwala niya yung kaligtasan niya. Kasi kapapatay lang ng mga
ng biktima, itong mga gagong ito eh. Hindi niya inisip. Hindi siya nagdalawang isip. Solo. Nirespondihan niya o nagkaputukan. Yung isa po, patay na po yun. Namatay po yun kasi nakakalimutang huminga. Buti naman. At least nakabawas tayo. Hindi dahil sa gusto nating patayin. Hindi ho. Hindi ho pwede ipagsinungaling. O isa rin may tama. Nasa ospital pa, no? Nasa ospital pa. Ito yung nasa ospital. Itong lokong to. Opo. Humihinga pa, no? Opo. Ayan, ayan po. Yun yung kinukwento ko kanina, Mocha. Kaya ako live sa Lespo natin sa Manila. Kasi ang tagubilin ko, hanggat maaari, makuha ng buhay. Hanggat maaari. Pero katulad nun, insidente yun. Hindi pwedeng ikubli yun. Ang tingga, wala namang pinipiling katayuan sa buhay. Matata. Ito pa isang suspect, no? Ito yung sa Malabon natin. Ano to? Malabon ba to nadali? Ito. Ito yung isang to. Ayan. So, kaya kita pinatawag aga. Kasi, natutuwa naman ako kasi makakapagbigay kayo ng kapanatagan sa mga nanay at tatay na kahit madaling araw, kahit na hating gabi, ang Lespo sa Manila, ngayon, nakakalat at handang ibigay ang buhay niya, isakripisyo, ilagay sa alanganin ng buhay niya, huwag lang mapagtagumpayan ng mga kriminal yung krimen na kanilang. So we are very proud of you, Aga. And on behalf of the people of Manila, thank you very much sa iyo. Salamat. At sa yung mga kasamang rumisponde. Rumisponde kagad kayo dyan, no? Yes. Marami nang rumisponde kagad dyan. Biriin ninyo. Kaya naman talaga taos puso ang aking pasasalamat na alanganing oras, may naglalakad na Lespo o nakadisgrasya pa ng kriminal. Bawas isang problema. Nagmana ka sa airpot mo. Talagang... Salamat po, sir. Hindi. I'm just proud of your son. That's why I Para wanted... po ako, sir, kay Colonel Riparin. Si Riparip, naku. Boss ko po yan, sir. Kung inabot-abot yun nung araw itong mga to. Pero bago na kasi ang mundo ngayon. Kaya nga, makikita nyo naman, wala siyang masamang intensyon. Kundi arestuhin. Kaya lang, nakipagbatuhan kayo ng tingga. Hindi naman po pwedeng, hindi naman Superman yung mga pulis ko. But I'm happy, you're safe. I'm happy you did your job well. I feel bad umantong sa ganong sitwasyon, but as I have said, you have the support of the city government and full recognition and gratitude of your city government. Thank you po. Thank you very much. Keep it up. I'll see you later, Mabolo. Yes. God first. Airpad dyan ako ng Batang Maynila. Mga antigo po natin yan. Marami po tayong antigong pulis ngayon, Mocha. Siyempre, mga retiree na sila. Pero kabisado nila yung Maynila. Kinuha pa rin natin katulong ng gobyerno. Na nakasalampak sila sa iba't ibang lugar. Sa dala ng eksperyensa nila at able pa naman sila, nakakatulong sila sa kasalukuyang Lespo. Kaya I'm really proud of Antigo. So I'll see you later, ha? Yes, Mag-ingat kayo. Yes, boss. Congratulations, Aga. Thank you Wala. po. Thank you. very much. Thank you. Ingat kayo. Yorme, yung lolo ko ang tibig niya. Talaga? Lespo rin? Lespo din, Itok Justiniano. Anong lolo ko batch yan. siya? Kasi sila, may tinatawag na batch 1, batch 2, batch 3. Sila Mayor Lim. Dating Mayor Lim. Mga batches. Mga Mukhang MP. kabatch din nila, Sir. Western, kung tawagin yung araw. Western Police Police District. Sila pala yun. Mga batang Western. Yun, Opo. mga matitikas yan. May mga balbon sa dibdib yan mga yan. Wow. Nung araw pa naman talaga, katulad yan, si Mayor Lim, sumalangit na ang kaluluwa. Nakikipagbarilan niya nung patrolman pa lang siya. Si Sarkal, yun, yung tatay ni... Postletlet. Antigong pulis yun. Yes. Yan yung mga
Ewan ko, naalala nyo sila, Waway, yung mga siga-siga May dito. pelikula pa ata. Oo. Yung panahon na yun. Puro lespo ng Maynila nakadisgrasya lahat halos dyan. Yan naman bagay na aking pinagmamalaki at ngayon ikinalulugod na ang mga pulis Maynila talagang pinipilit, no? Hanggat nakita mo naman, Mocha, buhay yung mga iba. Yung kanina, nakalimutan ng huminga nun. Kinapos ng hininga. I'm not happy, but, sabi nga sa British, good riddance. Sabi nga sa mga Briton. But for now, I'm really proud of the Manila Police. It's not a perfect organization, like the city government. But I can tell to each and every one of the people of Manila and those who will pass by, if you pass by along United Nations, there is a wall in the Manila Police District. Nakasaad doon. Ito yung saling lahi na. Maraming magagaling at matitikas na pulis Maynila. Nakasaad doon. Go, spread the word. Tell the passers-by that in this little world, men knew how to die. Yun yung sinasabi ng Manila Police District. Sabihin, willing. Kita mo yun si Aga. Atrasadong oras, diba? Nakita mo naman yung video. Solo flight. Isa lang siya. Solo flight. Dalawa yung loko-loko na yun. Diba? Kapapatay lang nun ng isang tao. Siya willing pumatay. Pero siya, yun naman ang, kaya mo siyempre, tinatangos ko ng ilong yun dahil Pulis Maynila. Pagyayabang mo talaga kung talagang desidido siyang todasin lahat yun, pwede ubos yung dalawa. Dapat yung nakita natin sa tawag dyan? CCTV. Hindi, sa kama, na hospital. Dapat, kalimutan na rin huminga. Dapat yun natapos na ang birthday nun. But makikita mo yung professionalism ng ating mga police. But again, sa ating mga kriminal, bagong buhay na kayo, mga tulongges, talipandas. Kung hindi naman kayo magbabagong buhay, wag nyo nang ipagbaka sakaling gawin ninyo sa Maynila. Nakita ninyo, sunod-sunod yan nagkasunod-sunod yan. Pero ito maganda ngayon, Mocha, kakasaglit. Hindi nagtagal ng taon, hindi huli kagad. January 21 lang po. Plus yung isa naman, hindi pa ako mayor, 2023. Di ba? Yun, nahuli na ngayon. We will go after you. Kaya hindi sulit gumawa ng krimen sa Maynila. I mean, the krimen itself is mali. Pero kung dito nyo gagawin, hindi sulit kasi, alam ba, nakadisgrasya ka, nangagaw ka ng cellphone, may nahanap pa ako just sa loto na. Pinerwisyo na naman kayo pero, ibig sabihin, kung hanapin ka ng alagad ng batas Kasi there was a time, Mocha, kinikipit balikat na lang ng lespo pag nakatakas. Ako hindi. We go after that. Yes. Mamumuhunan tayo ng pananalapi ng pera ng taong bayan, makapagbigay ng hustisya because that is the job of the government. Kaya to the men and women uniform personnel of the city police or Manila Police District, congratulations, keep it up. I will see you soon. So, congratulations at mag-ingat kayo. Mga kriminal, bayo na kayo. Natodit sa Maynila. Sayang. Sayang ang buhay. Sayang yung mga kung ano may makukuha ninyo kasi hindi magiging sulit. Okay? Mag-iingat kayo mga pulis natin sa Maynila. May God continue to guide and bless each and every one of you and keep you safe. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan. Ito po, meron po tayong special announcement. Yorme, dahil ang real property discount, yung ating mga amilyar, hanggang January 31 ay pinapairal pa po natin ng 10% discount. Meron pa silang mga 8 araw. Opo. Alam mo, Mocha, magkano na naibalik sa taxpayer as discount? Magkano na po? Since in-implement natin yan, almost 300 million. Wow! Ang naibalik sa palad ng taxpayer. Actual savings. Across. Ganong kalaki na ang napakinabangan ng
Bagamat talagang pinipilit natin unawain ang bawat bagay-bagay, pero katulad nito, pwede kaya natin gawin, kaya ginagawa natin. Kapakinabangan. Kaya sa mga magbabayad po ay maaari kayong magpunta sa City Treasurer's Office o kaya naman po sa pamamagitan ng www.gomanila.com o Go Manila app sa Google Play at Apple Store. Oh. At pagdating naman po sa renewal ng business permits and licenses at payment of Good news sa kanila. business taxes, extended hanggang February 13 ang renewal ng business permits, licenses, at pagbabayad po ng business taxes at fees, walang surcharge or penalty, alinsunod po sa Resolution number 35 Series of 2026. Kapag magpapile sila hanggang February 13. February 13. Yan. Extended sila. And thank you very much. 82% Mocha paid their business tax in the city. Bagamat medyo may kabigatan sa ilan yung bago nating garbage fee. Salamat sa inyo sa inyong pangunawa. Patawarin ninyo ako wala lang talaga tayong way na iba. But moving on, we'll continue to be of service to the people. We'll utilize all the money resources that you entrusted to the city government efficiently and surgically, addressing social perennial problem and our future development in the city. Thank you very much sa inyo. Tumugon na sila after noong Tuesday na aking talk to the people. 82%. Nakakatuwa naman. Thank you talaga siya. Alam niyo, na-touch ako sa totoo lang. Siyempre, may ilang nagtatampo talaga. Pang-unawa at patawad. Garbage is a shared responsibility. This is not our fault, but not to point finger to anybody. We must shoulder the mistakes of the past. We today, in the future, kanya-kanya tayong atang. Ang sukli ko naman sa inyo, yung pagtitiwala ninyo, nagulat ako, 82% bayad. Nagresponde. Pipilitin kong mag-inam, maging episyente. Magbubuti po kami nila Mocha at 10 ng aking mga kasamang naglilingkod para sa inyo dito sa lungsod. At maraming salamat sa pangunawa ninyo, lalong-lalo na kahapon, nakausap natin Mocha ang Federation FFCCCII and iba pang mga business organization. Thank you I'll see you on October. Unawaan nila nang nagkaroon na ng tamang kwenta. Nagulat din sila. But then again, ulitin ko, I have to choose. Kasi ulitin ko, ang pinakamabisa para sa akin ay huwag magdesisyon. Pag walang desisyon, walang magagalit. Pero wala rin magagawa. At wala ring solusyon. Wala mo. Masama na talaga. But, ayun, babalik naman sa tao ngayon yung inyong mga pinabayad. At sa pipilitin natin na ma-cure yung problema ng nakaraan in the next 2 years na lang, nahabol natin. After that, we'll talk again. Sige. Thank you very much sa mga taxpayer. Mocha, bukas, Ito po. Sabado. Tulong-tulong po tayo, panatilihin nating malinis ang ating mga barangay. Weekly cleanup at declogging po Oo, sa shout bawat out. barangay. Shout out sa mga barangay na hindi natigil. Kung hindi ko mo walang ulan ngayon o walang bagyo, titigil tayo. Wag Ito yung pinakamagandang panahon to declog our mga kanal and so on and so forth. Luminis ang ating kapaligiran. We'll make sure we'll do our part as your city government to collect all those things. But thank you very much sa lahat ng barangay na hindi natigil. Naging habit na since July 1. So I'm happy and proud to each and every one of you. Chairman, Secretary, Treasurer, Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, XO Tanod. Thank you very much sa inyong lahat. Keep it up. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo.
Ayun po, Yorme. Hmm. Weekend na naman, Blessed Friday to everyone, lalo na sa mga batang Maynila. At tumutok lang po sa Manila Public Information Office para po sa mga updates sa mga darating na mga araw dito po sa ating lungsod. Again, Mocha, happy weekend. Mag-iingat ka. Sa inyo naman, mga mamamayan natin sa lungsod ng Maynila, maraming salamat sa inyo. Isang linggo na naman po ang nakaraos sa ating lungsod. Tangad ko na itong weekend na to ay maging ligtas at malusog kayo, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at ang mga minamahal kong lolo at lola. I love you. At yung mga dumadako sa Maynila, naghahanap buhay at nag-aaral, ay pumanatag kayo, pipilitin namin maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay at pansamantalang panirahan o pagdako ninyo sa aming Kapitolyo ng Bansa, lungsod ng Maynila. Uli, sa ating mga taxpayer, maraming salamat ha. With all humility, buong kababaang loob, magbubuti po ako. I'll make sure that every cent that you've given us, the trust that you're giving us, will make use of it to address our current, past, and future problem. So muli, ito ang inyong lingkod, si Yorme po, nagsasabi, happy weekend. At sa ating pong lahat, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila, God first.